Awit 106, 106. Ang kabutihan ng Diyos sa kanyang bayan. Purihin ang Panginoon, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sino makakapagsabi ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpapakita ng lahat niyang kapurihan? Mapalad silang sumusunod sa katarungan, na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katwiran. Verse 3, mapalad silang sumusunod sa katarungan, na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katwiran. Hallelujah. Mapalad silang sumusunod sa katarungan, na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katwiran. O Diyos, hallelujah. Panginoong Diyos, kami at ang aming mga magulang ay nagkasala. Kami nakagawa ng kasamaan, kami ay nagsigawa ng masama. Hindi naunawaan ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Ehipto. Hindi nila naalala ang kasaganaan ng iyong mga kagandahang loob, kundi naghimagsik sa dagat na pula. Gayon may iniligtas niya sila alang-alang sa kanyang pangalan, upang kanyang maipakilala ang kanyang malakas na kapangyarihan. Kanyang sinaway ang dagat na pula at ito'y natuyo. Pinatnubayan niya sila sa mga kalaliman na parang sa ilang. Kaya't iniligtas niya sila sa kamay ng namumuhi at iniligtas niya sila sa kapangyarihan ng kaaway. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos. Aming inaalala ang walang hanggang kapangyarihan mo, wala kang katulad. Walang katulad ang kapangyarihan, ang katarungan, ang hustisya at katwiran mo sa buong sansinukob at sa ibabaw ng lupang aming tinitirhan. Lumalapit kami sa iyo ngayon, O Diyos, upang idulog ang aming mga kasalanan bilang bayan, Lord. Nakikita mo ang napakaraming mga tao sa social media na nagsasalita ng kung ano-ano. Lord God, sari-saring opinyon tungkol sa mga nangyayaring karahasan sa aming paligid, Lord God. Ang pagkamatay ni Rene Baterbonia, ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban, Lord God, na ang mga salarin ay pawang mga kabataan din, O Diyos. At itong kaguluhan sa napipintong impeachment trials, mga filing ng mga plunder charges sa mga senador, sa mga opisyal ng aming pamahalaan, itong ICC trial, Lord God, na labis, Panginoon, na nagdadala ng pagkakahati-hati at kaguluhan sa aming bansa. O Diyos, ikaw lamang, Panginoon, ang nakakakita ng tunay at ganap na tamang solusyon sa kawalan ng katarungan, sa kawalan ng hustisya sa aming bayan, Panginoon, sa korupsyon, sa pagnanakawan sa aming gobyerno, Lord God. Ikaw lang ang nakakakita ng mga sistemang nakalagay diyan na hindi nakikita na karaniwang tao. Ang nababasa lang namin, Panginoon, ay yung mga ibinabalita sa amin ng ilang mga tao na pwedeng legitimate na mga media sources, at ang karamihan naman ay mga vloggers, mga gumagawa ng kwento, mga trolls at iba pa. Panginoon, mahabag ka sa aming bayan. Panginoon, huwag mong hayaan na ang mga masasamang espiritu na nagsasalita ng mga kasinungalingan, nagsasalita ng kasamaan, at nagpapahayag ng mga pambabarang, Lord God, huwag mong hayaan sila ang manalo. Kikampi man sila sa dilim o sinisikap nilang itaguyod ang katwiran. Right now, I speak this out, especially in the case of Rene Baterbonia
and Divine Adili, Lord God. May mga tao sa social media na nagpapalabas ng mga sumpa, ng mga pamahiin, Panginoon, ng mga paraan upang kulamin, Panginoon, ang mga tinitingnan nila ng mga kalaban ng katarungan sa kaso ni Rene Baterbonia. Bagamat lahat kami, O Diyos, kami ay naghihinagpis, Panginoon, sa nangyari sa batang iyan, nangyari sa dalawang atletang iyan, at kaming mga magulang ay para na ring nawala ng isang mabait na anak, dalawang mababait na anak sa kanilang pagpanaw. Masakit, Lord God, ang balita at labis namin ikinalulungkot. Subalit, kaming mga anak mo, the sons and daughters of God, cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ, by the power of His blood shed on the cross of Calvary, kaming mga anak mo na binigyan mo ng kapangyarihan at karapatan na dumulog sa iyo sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus na naglinis sa amin at nagbigay sa amin ng karapatan na lumapit sa iyong presensya. Tinataas namin sa iyo itong pamamayagpag ng mga kampon ng kadiliman dito sa kaso ni Rene Baterbonia, O God. I just want to declare aloud, Lord God, yung sinasabi mo sa aklat ng Levitico na pagkamuhi mo sa lahat ng magic arts, sa lahat ng witchcraft, sa lahat ng pambabarang, pangkukulam, sa lahat ng paggawa na sumasangguni sa mga kapangyarihan na kadiliman. May karampatang parusa, sinasabi mo, O Diyos, para sa mga gumagawa nito. Hallelujah. Leviticus chapter 19, verse 31. Huwag kayong sasangguni sa mga nakikiugnay sa masasamang espiritu, ni sa mga mangkukulam. Huwag ninyo silang hanapin upang madungisan nila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ulitin ko po. Huwag kayong sasangguni sa mga nakikiugnay sa masasamang espiritu ni sa mga mangkukulam. Huwag ninyo silang hanapin upang madungisan nila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Mga kapatid, sinasabihan tayo ng Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang Panginoong Diyos na si Yahweh, na huwag tayong sasangguni sa mga mangkukulam. Huwag tayong sasangguni sa mga manggagaway, lalo na kapag kayo'y galit na galit at gusto nyong makaganti sa mga taong nang api sa inyo. Huwag kayong sumangguni sa masasamang espiritu, doon kayo sa Panginoong Diyos sumangguni. Sa Diyos na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng banal na Biblia, sa Diyos na nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at patuloy na nagsasalita sa atin sa kapangyarihan ng banal na espiritu na gumagamit ng mga salita ng Diyos na nasa Biblia upang kaugnayin tayo sa isip, sa puso, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga konsyensya. Ito ay warning, babala ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng aklat ng Levitico. Batas niya yan, bawal sumangguni sa mga mangkukulam, bawal manggaway. Leviticus chapter 20 verse 6, inulit po ng ating Panginoon, ang taong nakikipag-ugnay sa masasamang espiritu at sa mga mangkukulam na nagpapakasamang kasama nila, ay ihaharap ko ang aking mukha laban sa taong yon at ititiwalag ko siya mula sa kanyang bayan. Hallelujah. 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 Mga kapatid, ito'y warning sa atin. Sinasabi ng Diyos sa aklat ng Levitico na pag kumonsulta ka sa mga mangkukulam o ikaw mismo ang gumagawa ng mga barang
Ito ang babala ng Diyos. Ang sabi niya, ihaharap ko ang aking mukha laban sa taong yon. Siya mismo direkta ang makakalaban mo. Medyo kilabutan po tayo ng sobra-sobra dito at ihinto na natin yung ginagawa natin. Imbis na makabuti yan sa kaso ni Rene Baterbonia, baka makasama, hindi baka, siguradong makakasama pa yan. Kaya sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinibigay sa akin ng Panginoon bilang anak niya, I specifically declare right now, by the power of the Lord Jesus Christ, the one and only King of Kings, Lord of Lords, Creator of all, ibinabagsak at pinapawalang bisa ang lahat ng uri ng kapangyarihang galing sa mga demonyo na gustong mamayani sa bansang Pilipinas at gamitin ang istorya at nangyari kay Baterbonia Rene para maggapi ng kadiliman ng ating bayan. Winawasak namin yung kadiliman na yan. In the name of Jesus, no weapon formed against the Philippines shall prosper. We intercede, we the children of God, stand in the gap in the name of Jesus. We plead the blood of Christ against any demonic power that tries to take over this situation, that tries to take over our justice system. Hindi namin papayagan yan. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, pinababagsak namin ang lahat ng gawa ng dyablo dito sa kasong ito. Pinababagsak din namin ang lahat ng gawa ng dyablo dyan sa Senado, sa Legislative, sa Judiciary, sa Executive, lahat ng branches ng gobyerno ng Pilipinas. Tinatalian namin ang lahat ng gawa ni Satanas dyan para guluhin ang Pilipinas. We speak the peace of Jesus Christ upon this country. We speak the perfect shalom of Jesus Christ over this nation. Hallelujah. Hallelujah. Papuri sa iyo, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang aming perfect shalom, Lord God. We speak the protective covering, Lord God, of the holy angels, Lord God, over every public school, every private school in this country. Walang makakapasok na mga demonyo na gagamit ng mga batang bumababad sa social media at makakakuha ng barel o panaksak para manakit ng kapwa nila bata. Bawat espiritu na gagawa niyan, inuutusan namin ng may respeto ang mga banal na anghel na sunduin ang mga masasamang espiritong yan at itapon na sila ngayon sa bibig ng impyerno upang hindi na sila makapanggulo sa buhay na aming mga kabataan, in the name of Jesus. And I plead the blood of Christ over every prayer house, every prayer intercessor, every praying community right now na nananalangin upang ilaban ang kapayapaan ng Pilipinas, upang ilaban ang pamamayani ng tunay na katarungang nanggagaling kay Yahweh lamang sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Walang ibang kapangyarihan ang pinapayagan na maghari sa bansang Pilipinas. Lahat ng attempts na pabagsakin ang gobyernong in-establish na ng Diyos. Right now, God is the one who puts leaders in authority and He will be the one to bring them down in the name of Jesus. Hindi maaaring palitan ng masamang kapangyarihan ang nananatiling administrasyon, Lord God. Father, let the wheels of justice in our country grind and grind well, Lord God. Protect our democratic processes, Lord God. Protect every leader in our nation, Panginoon, na nagtatrabaho ng may katapatan. Wasakin mo, Panginoon, ang mga gumagawa ng
kaguluhan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga kasinungalingan, pagpapakalat ng mga fake news para mailuklok ang kanilang mga kandidato galing sa kasamaan, Panginoon. Hindi namin papayagan yan. We will continue to watch against the works of the gates of hell. Father, your Son said, on this rock of revelation, I will build my church. Not even the gates of hell shall prevail against it. I speak forth these words of the Lord Jesus right now. And I lift up to him, Lord, the body of Christ in the Philippines, Lord God. Gawin mo kami na maalab para sa iyo. Bring revival in this nation through your body, O God. Watak-watak ang bayan. Saan ka nakakita, Panginoon? May mga pinapatay, may mga ginagawaran ng kawalan ng katarungan, pero may naka-laughing emoji dun sa mga posts na dapat pinagdadalamhati ng mga taong matitino, Panginoon. Itong masasamang espiritu na ito, Lord God, itong mga kampon ng diablo, Lord, tanggalin mo silang lahat sa aming bayan. Let your goodness prevail, Lord God. Move among us, Lord God. Move in this nation, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. I will declare aloud, Panginoon, yung sinabi mo sa aklat ng Jeremias chapter 21, verse 12 and following. Ito'y babala mo sa Huda noon tungkol sa paghatol ng hindi matuwid. Verse 11, at sabihin mo sa sambahayan ng hari ng Huda, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, o sambahayan ni David. Ganito ang sabi ng Panginoon, maggawad ka ng katarungan sa bawat umaga at iligtas mo ang nanakawan mula sa kamay ng mapang-api, upang ang aking puot ay hindi lumabas na parang apoy at susunog na walang makakapatay dahil sa inyong masasamang gawa. Narito ako ilaban sa inyo, o naninirahan sa libis, o bato ng kapatagan, sabi ng Panginoon. Kayong nagsasabing, sinong bababang laban sa atin? O sinong papasok sa ating mga tirahan? Ngunit parurusahan ko kayo ayon sa bunga ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. Ako'y magpapaningas ng apoy sa kanyang gubat at lalamunin nito ang lahat ng nasa kanyang palibot. Ito ang mga salita ng Diyos. Ito ang babala mula sa banal na espiritong nangungusap sa atin ngayon. Mga kapatid, ito'y warning galing sa Diyos. Administer justice every morning. Yung mga nag-aakala na walang nakakakita sa kanila, yung mga nag-aakala na pwede silang gumawa ng masama dahil magtatagumpay sila, dahil meron silang kapangyarihan, dahil meron silang resources, sinasabi ng Diyos sa oras na ito, nagkakamali kayo. Verse 14, ngunit parurusahan ko kayo ayon sa bunga ng inyong mga gawa. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Papuri sa iyo, O Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, na nakikinig ka sa amin. Ikaw magdadala ng katarungan, Panginoon. Sa kaso ni Rene Baterbonia,
at ni Divine Atili. Ikaw magdadala ng katarungan sa kaso ni Chris Fabian at ng mga batang either namatay o nasugatan dun sa Tacloban school shooting. Ikaw ang magpapalabas ng katarungan at katotohanan dito sa impeachment trial na magaganap sa Senado. Hindi mo hahayaan, O Diyos, na manaig ang kadiliman. Trouble will not come a second time. Affliction will not come a second time. We declare this boldly for the Filipino people. Hallelujah. We speak peace, genuine peace between the Philippines and the Lord God Almighty. Peace that can only come through the blood of Jesus Christ. I speak power to every gospel ministry working right now in the land, every church evangelizing, every youth ministry in every campus raising up the name of the Lord Jesus Christ, lifting up the name of the Lord Jesus Christ. And Father, we speak revival, send revival, spiritual renewal, divine renewal over the land. You promised. We believe. It is done. This we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. σε γη κι ουρανό. Άγιος, Άγιος, είσαι Κύριος. Δόξα στον Υιό τον Ιησού Χριστό, δόξα και στο Πνεύμα το Αγίο. Όλη δόξα σου ανήκει. Είσαι εσύ ο παντοδύναμος Θεός. 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 Δόξα στον ύψιστο Άγιο Θεό, αυτόν που έφτιαξε γη κι ουρανό.